Hi dear! Worth it bang 21,000 yen per month ko na tahanan dito sa Japan? May nag-request ng dorm tour. Tara, itour na din kita kung hindi ka busy. Sa mga hindi pa nakakaalam, ako nga pala si Jaya Dear, isang OFW at trainee dito sa Japan, maglilimang taon na. Actually, nakagawa na ako ng dorm tour before nung mga 1,000 followers pa lang ako nung nagsisimula pa lang ako mag-vlog. Welcome sa aming munting tahanan dito sa Japan. Pagpasok sa entrance, makikita mo dito ang mga lagayan ng aming mga sapatos. Magkaiba yung ginagamit naming tsinelas na panlabas at panloob ng tahanan. Dito sa ibabaw ng mga lagayan ng sapatos ay makikita yung mga pictures ng mga senpai namin o yung mga naunang nagtrabaho sa Asahi. Magtatatlong taon na pala akong nakatira sa dorm na to at nandito tayo sa first floor at unahin nating tignan ang CR. Wow. At ito ang comfort room dito sa first floor. Meron itong 4 na cubicle dahil merong 4 na kwarto para sa mga trainees dito sa baba. Ang bawat cubicle ay may mga pangalan kung anong kwarto dahil yung mga nakatira sa kwarto na yon, yun din yung magsi-CR dito sa bawat cubicle. Medyo high-tech nga yung mga CR namin dito. Automatic ba pang masipag? Sagana nga rin pala kami dito sa mga tissue at kasama to sa binabayaran naming supplies kada buwan. At ayun nga yung CR dito sa first floor. Dumako naman tayo sa isa sa mga bakanting kwarto dito sa baba. May mga lumipat na kasi sa ibang apartment kaya meron ditong bakanting kwarto na naghihintay sa mga bagong trainee na parating. At ganito yung itsura ng bakanting kwarto dito sa dorm namin. Merong 2 double deck at sa iba naman ay 3 double deck. Provided ng company yung mga kortina sa bawat bed at meron din ditong built-in na wardrobe. May kasama ding mga drawer at meron din palang built-in na vault na pwedeng paglagyan ng savings. Merong 4 na kwarto dito sa baba para sa mga trainees at ang ikalimang kwarto ay ang kwarto ng aming landlady. Tara, dumako naman tayo sa aming common kitchen pero bago pala pumasok sa kusina, merong magandang salamin para ma-check mo yung iyong kagandahan bago ka magluto at kumain. Ito naman yung aming malawak na kusina kung saan dito kami nagluluto kasama yung mga ibang lahi. Meron kami ditong malaking TV kaso lang walang Netflix, YouTube lang, sapat na. Marami rin kami ditong mga rice cooker at syempre meron na naman ditong mahiwagang salamin. Malinis at aesthetic ang style ng aming kusina. Meron kami ditong siyam na refrigerator. At sa isa sa mga ref, nakasabit yung kalendaryo kung saan nakalagay ang mga pangalan ng magtatapon ng basura per day. Napaka-importante nga na naka-assign per day kung sino yung magtatapon ng basura dito sa aming dorm. Dahil marami kaming nakatira dito, ang basura namin marami din. Ang dingding nga pala ng kusina namin sa harapan ay salamin din. Ayos nga yung ganito, mas madali naming nakikita yung mga package na parating. Siya, lumabas na tayo sa kusina at dumako naman tayo sa second floor. Marami na pala ditong mga tumirang trainees before pero kapag matagal ka nang nagtatrabaho sa Asahi, lilipat ka na sa isang apartment kung saan 3 na lang kayong magkakasama sa bahay. Ito naman yung sa second floor, yung hallway namin dito kagaya din sa first floor, aesthetic din ang datingan. At ito yung aming lavatory dito sa second floor, meron ditong 2 malalapad na salamin. Dito kami nagsisipilyo, naghihilamos at nagda-dryer ng buhok. At minsan dito din nagdi-DIY ng ribbon. At dito naman sa susunod na pintuan ang aming mga sampayan. Napakarami dito mga sinampay lalo na kapag winter. Yung mga sinampay dito nananampal kapag dadaan ka talagang madadali ka kasi yung iba kahit tuyo na hindi pa rin tinatanggal. At dito rin yung aming laundry area, meron kaming 5 washing machine. Ganito yung itsura ng laundry area kapag walang mga nakasampay, ang sarap sa paningin ba? Mga nasa labas kasi ang sinampay at ito naman ang aming shower area at ang lagayan ng mga labahin na provided din ng kumpanya. Meron din pala kaming mga sampayan sa labas. Dito naman sa second floor, 5 ang kwarto na para lahat sa mga trainees. Marami pala kaming magkakasama sa kwarto. Sa ibang room may 4 na nakatira at sa iba naman 6. Depende kung saan ka ma-assign na room. Kaya naman kapag nandito na sa Japan, kailangan talaga ng matinding pakikisama kapag marami kang kasama sa kwarto. At dito pala sa second floor, meron kaming munting balkonahe kung saan makikita mo yung mga bahay ng kapitbahay at ang kapaligiran na rin. Yung mga kapitbahay namin dito sa Japan, mga nantsalan, tapos minsan lang lumabas ng kanilang mga tahanan. Napakatahimik ng kapaligiran. Dumako naman tayo sa aming CR dito sa second floor. Meron kami ditong 5 cubicle. At kagaya sa baba, meron din mga pangalan per cubicle kung kaninong kwarto para dito rin exclusive na magsi-CR. Nangingintab pa nga ang sahig at halatang bagong linis. Kagaya sa baba, automatic din dito. Pagpasok mo sa cubicle, automatic nang magbubukas ang pintuan para sa kaligayahan. Sagana nga rin dito sa supplies ng mga tissue, palagi itong nilalagyan ng aming landlady. At pagkatapos ngang maligayahan dito sa CR, automatic na rin nagpa-flash yung mga bowl dito. Uupo ka lang talaga at mangangarap. Yung binabayaran pala naming supplies per month dito ay hiwalay pa sa bayad or sa rent ng bahay namin. Dumako na rin tayo dito sa aming kwarto. At eto yung kwarto namin. 4 kami ditong natutulog or nakatira pero 6 talaga ang pwede dito kasi 3 yung double deck. Pero dahil lumipat na yung 2 kaya 4 na lang muna kaming nandito. Dito ako nakapwesto sa baba ng double deck. May kasama ako dito sa double deck ko at dito ako nakapwesto sa baba. Alam mo dear, napaka-komportable ng higaan namin dito tapos meron din kahit papanong privacy dahil may mga kortina. Syempre merong aircon/heater.
At meron ditong 6 na built-in wardrobe at may kasama din ditong drawer. Minsan kapag winter, hindi dito kumakasya yung mga jacket naming makakapal. Pero syempre gagawa na lang ng paraan, pagpatong-patungin na lang sa isang hanger. Dear, kapag kagaya ng setup ng bahay namin, yung magiging kwarto nyo, kailangan talaga matinding pakikisama para masaya. Tara, lumabas ulit muna tayo sa bahay at ipapakita ko naman kung saan kami nagtatapon ng basura. Dito namin nilalagay ang mga basura at dyan kinukuha ng mga nangongolekta. At eto naman yung kapaligiran namin. Sobrang convenient dito, dear. Napakalapit lang nito sa train station. Yun nga lang, marami kaming magkakasama sa kwarto. Pero malapit na rin kaming lumipat sa apartment. Para sa akin, worth it naman ang 21,000 yen or 8,400 pesos para dito sa dorm namin. Nagpaalam pala ako sa landlady ko bago ako gumawa ng video. Paano, dear? Sa susunod ulit. Salamat sa panonood!